ngayong panalangin po. At malalaman mo ang pagmamahal po ng isang mananampalataya sa iyo kung siya po ay nanalangin para po sa iyo. Kaya nasa Biblia yun yung praying for one another. At yung mga kapatiran dito at inyong lingkod ay talagang kaibigan, dahil kayo po ay nanalangin para po sa amin at kami din ay nanalangin para sa inyo po at lalo na sa inyong lingkod. At noong nakaraang linggo hindi pa kami tiyak na makapunta rito, pero salamat sa Panginoon na binigyan niyo ng pagkakataon. Basta ibigay talaga ng Diyos sa iyo ay walang makahadlang, At iniisip ko kung anong dalhin ko na mensahe para po sa atin ngayon. At actually yung plano ko sana, kasi walang preacher sa amin itong umagang ito, na iniisip ko last 4 days ay mag live din, Pero dahil walang kuryente dito, buti yung aking kasamahan na doon sa church, sinasabi ko parati na kailangan mag-prepare ka ng, kahit hindi ka pa sinabihan, mag-prepare ka ng one message in advance. Kaya sinabihan ko siya kagabi at Boy Scout naman. Kaya nangyari po. Ngayong umaga mga kapatid ay gusto ko po dalhin sa inyo ang isang mensahe na magtulong po sa atin para tingnan natin yung buhay natin. Huwag muna natin isipin yung buhay ng ibang tao. Parang kayo'y nakaupo na nag-iisa diyan. Tinitingnan nyo ang inyong nakaraan, tinitingnan nyo ang inyong sitwasyon ngayon, at tinitingnan nyo ang hinaharap. Ano ba ang nasa puso ninyo? Nasa isipan ninyo? Hinanakit? Pagdududa? Takot? O pagpapasalamat sa Diyos? Gusto ko na kunin ninyo muna yung inyong mga salamin, so to speak, symbolically speaking, at isuot natin yung salamin ng Diyos. Para makita natin ang sinasabi natin na yung pananaw natin sa buhay. Ano man ang sitwasyon natin sa mundong ito, sagana man tayo sa mga pasamantalang bagay. Kaya sinasabi ko parati sa mga kapatiran, kailangan marunong tayo mag-distinguish ng mga pasamantala at ang mga walang hanggan na mga bagay sa buhay natin. At huwag nating pahintulutan yung mga pasamantalang bagay na magnakaw ng katuwaan, kagalakan na dapat nating i-enjoy bilang mga mananampalataya. Humingi tayo sa Diyos ng patawad na minsan ginagawa natin ito na mga mananampalataya na sa kabila na yung ating kinabukasan ay sigurado na. I don't know kung sino po sa atin dito na hindi nyo pa alam kung kayo mamatay, saan patutungo inyong kaluluwa. Ang unang hakbang na tayo sumampalataya kay Kristo. Pag inyo pong narinig ang mensahe na sumampalataya kay Kristo, yung background noon, yung cross ng iyong kasalanan, ang iyong parusa ay inako ni Kristo Jesus. Lahat ng ating pangangailangan para ma-enjoy natin yung walang hanggan doon sa langit. Lahat ng sagabal, lahat ng hindi natin nagagawa at magagawa ay ginawa na ni Kristo Jesus doon sa krus sa Kalbaryo. At ito po ay inaalok po sa atin na walang bayad, yung buhay na walang hanggan. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos noong 1975. Tinanggap ko ang Panginoon na aking tagapagligtas. Inilaga ko nga aking pagtitiwala sa Kanya. At iniligtas niya ako. Hindi madali ang buhay, pero kasama mo ang Diyos at mayroon kang kinabukasan na kasing liwanag, hindi ng ating pag-iisip, hindi kasing liwanag ng ating damdamin at inaasahan,
at limitadong pangunawa, kundi sa liwanag ng salita ng Diyos. Ang pananaw natin sa buhay, ito po ay makikita sa kalagayan natin, sa attitude natin. At walang pinaka-importante at pinaka-maganda na gamitin nating salamin. May biro nga di ba, nang nakaraan ay, anong taon ba yun na lahat ng, halos lahat ng mga dahon ng puno ay naging mapula, no, dahil sa matinding init. Sabi nila, ano daw ang solusyon para mga hayop makakain? Sabi ko, pasuotin mo ng salamin na green. Di ba? Pag pinasuot mo ng salamin na green, lahat ay anong kulay? Green. Kaya depende yan sa ating pananaw sa buhay. Ano man ang sitwasyon natin, alam kong iba ay, kasi hindi naman lahat pareho tayo, di ba? Kahit pagpasok natin sa buhay o sa kristyanong pamumuhay, iba-iba eh. Mayroong malungkot, mayroong madali, di ba? Ganyan ang sistema. Ang mga pagsubok sa buhay natin, iba ay physical, ang iba ay relational. Minsan may mga problema sa pamilya, na ang pagdating na ni Kristo ang makapagbago. Minsan financial, iba't ibang aspeto. Kaya hindi pwede na ihambing natin ang isa't isa eh. Maganda kasi ikaw ganito. Pero may isang ibang aspeto, mayroon ding problema ang bawat isa. Sino bang walang problema dito? Lahat tayo meron, iba-iba lang. At salamat sa Diyos dahil nagtuturo sa atin na it is better to trust in the Lord, di ba? At ito'y bahagi ng ating paglago. Okay, dito na po tayo. Baka di ko matapos mamaya ang mensahe pa dito. Romans chapter 8 verse 28. Okay? At aking basahin po dito sa Bible itong Romans 8:28. Ito po ay gamitin natin, mga kapatid, na salamin, para mayroon tayong tamang pananaw sa buhay natin. Okay? Romans 8:28, at nalalaman natin na ang ilan? Lahat ng mga bagay. Mga kapatid, nguyain natin ng maayos itong talatang ito. Kasi sabi ko kanina, wala tayong sound. Gusto ko lang na isang verse lang ibigay ko po. Pero salamat sa courtesy ni Ronald, nung nalaman ko na walang kuryente, wala din naman ako nag-alala. Ang pinag-alala ko lang, baka sabihin nyo ako nagdala nun. Hindi ako, walang doon. At nalalaman natin ang lahat ng mga bagay, take note, lahat ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Take note, nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ano ang pananaw mo sa buhay? Sa sitwasyon mo ngayon? Sa lahat ng pressure, sa lahat ng mga challenges sa ating mga buhay na pinahintulutan ng Diyos. Atin pong ipanalangin ngayon na itong talatang ito ay gamitin ng Diyos para po sa isa't isa sa atin. Kaya manalangin po na tayo. Panginoon, kami po ay nasa banal mong harapan. Kinikilala po namin ang iyong kadakilaan, ang walang takdang kapangyarihan mo po. Ikaw ang pinakamarunong na Diyos na alam mo ang pinakamabuti po para po sa amin. Patawad na madalas gusto namin kami humawak sa buhay namin. Patawad, Panginoon. Pero ang katotohanan, ikaw po ay mayroon ng plano sa buhay namin. Hindi na kailangan na kami ay magplano pa.
sa mga bagay na iyong sinabi sa iyong salita. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat na pinatunayan mo po ang iyong pagmamahal po sa amin, na iyong isinugo ang iyong bugtong na anak na magdusa doon sa krus sa Kalbaryo para po sa aming kaligtasan. Salamat sa iyong salita na bukas para po sa amin. Salamat sa banal na Espiritu na siya lamang ang makapagbigay ng karunungan para mag-usap po sa isa't isa po sa amin ngayong umaga ito. At salamat sa iglesyang ito, sa iyong lingkod, sa iyong may bahay, sa mga supporters, sa mga members, lahat-lahat na nandito ngayon. Salamat na pinagkaloob mo sa iyong abang lingkod ang pagkakataon na maging daluyan ng pagpapala. Kinikilala ko, Diyos, ang na hindi ako karapat-dapat sa iyong awat biyaya lamang sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pahintulutan mo po na luwalhatiin namin ang iyong pangalan sa iyong tulong sa kalagitnaan ito, sa umagang ito. Mangusap ka, Panginoon, na sa aming pag-uwi mamaya hindi kami katulad ng aming pagpunta rito. At ang aming pananaw sa buhay ay maging maayos, Panginoon. Alinsunod sa iyong plano at gusto. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang title po ng ating pag-aaral, The Glorious Promise of Romans 8:28. Yung maluwalhating mga pangako ng Roma 8:28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalaki na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Makatuwid bagay niyaong tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Sa lahat na nagmamahal sa Diyos kay Kristo Jesus, itong pangakong ito is the most precious and amazing promise in all of God's Word. Kuwan lang po, sa English ay 13 simple words. At makikita po natin dito na ito'y kalakip ang plano ng Diyos sa buong panahon. Yung kanyang walang hanggang pagpili po sa atin. Yung kanyang karunungan, yung kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig para sa kanyang mga tinubos. Kalakip ng ating pasamantalang pamumuhay na kung saan tayo ngayon at ating nararanasan at sa mga bagay pang darating. Beloved, ang una-una nating makita, number one, let us consider the certainty of the promise. Yung katiyakan. Hindi po ako pumunta dito para mangaral sa inyo kung magsabi na baka ito mangyari. Hindi po. Ako po ay pumupunta po sa inyo na nagdadala po ng isang mensahe tungkol po sa katiyakan ng pangako ng Diyos mula sa kanyang salita. We know these things, beloved. Hindi na tayo kailangan pumunta doon sa Quiapo at magpatingin sa kung anong mangyari sa mundo. Mayroon na tayong salita ng Diyos na kung ating basahin mula sa Genesis hanggang Revelation, pagdating natin sa dulo, masasabi natin, praise the Lord, mananalo tayo bandang huli. Alam niyo po, katulad tayo ng nagdilayag, na sasakyan pandagat, maari na masira yung ating layag, yung parte ng ating bangka ay mayroong masisira. Pero siguraduhin ko sa inyo, sa liwanag ng kasiguraduhin ng salita ng Diyos, dadaong tayo 100%. 100%. Dadaong tayo sa puerto ng langit. Ano man ang mangyari. Dahil sinigurado ng Diyos sa atin yun. Beloved, consider the certainty of the promise of God. Mga kapatid, gusto ng Diyos na malaman mo yan. Gusto ng Diyos na malaman mo yan. May mga struggle sa buhay ko, may mga struggle sa buhay natin. But the final say, saan natin kukunin? Sa salita ng Diyos. Yun ang kasiguraduhan
na makukuha natin kapag ikaw anak ng Diyos at mayroon kang salita ng Diyos na hinahawakan. Pangalawa, gusto ko pong ating tingnan. Let us consider the recipients of the promise. Pag sinabi natin recipients, ibig sabihin sino po yun? Yung mga taong tatanggap ng pangakong ito. All things work together for good. Para kanino po ito? Ang sabi po ng ating talata, ng mga nagsisiibig sa Diyos. Beloved, itong pangakong ito, hindi ito para sa lahat ng tao. Ang aking panalangin na lahat po tayo ay ang mga tao na tatanggap ng pangakong ito. Ito po, makikita po natin na ang pangakong ito ay para sa mga anak ng Diyos. Sa verse 14, makita natin sa chapter 8, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila mga anak ng Diyos. Ang tanong ko po sa iyo, anak ka ba ng Diyos? Binigyan ka na ba ng karapatan na tawaging anak ng Diyos? Kung hindi pa, kailangan mong pagsisihan ng iyong kasalanan, tanggapin si Kristo Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas. Mga kapatid, sa bawat sitwasyon ng ating buhay, kailangan i-connect natin lahat, ako'y anak ng Diyos. Hindi ako papabayaan ng tatay ko. Kung ibinigay ng Diyos yung walang hanggang pangangailangan ko, that I will spend eternity in heaven forever. Iikot ako. Forever. 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 Yung pasamantalabang pangangailangan natin, hindi kayang ibigay ng Diyos. Kung dalaga ka o ikaw ay binata, kung kaya mong ipagkaloob sa Diyos ang iyong walang hanggang pangangailangan, hindi mo ba kayang sundin ang Diyos sa iyong love life? O sa trabaho mo, ang trabaho mo, pasamantala lang yun. Alam niyo, sabi nga ng isang tao, minsan tayo ng mga marurunong nagiging mamang. Dahil hindi tayo nagdududa, tanungin mo lahat ng mga mananampalataya, pag mamatay ka, sigurado ka ba? Palangit. Sagutin tayo, opo. Pero kung sa mga bagay na nangyayari na pasamantala, nagdududa tayo. Yan ay kamangmangan, mga kapatid. Ngunit gusto ko pong sabihin po sa atin that this promise of Romans 8:28 is for them that love God. Ang mga mananampalataya na makasigurado na itong pangakong ito ay maging sa kanila kapag mahal nila ang Diyos. Hindi lahat ng mga nagsasabing mananampalataya na masasabi po natin na sila'y nagmamahal sa Diyos. Beloved, hindi nagsasabi ang Biblia na itong pangakong ito ay para sa mga tao na nakakilala. Tingnan niyo inyong mga Biblia. Sinabi ba diyan na para sa mga nakakilala? Anong sabi ng Biblia? Para sa mga nagsisiibig sa Diyos. Mahal mo ba ang Diyos? Kapatid, mahal mo ba ang Diyos? Loving God is the fruit and evidence of salvation. Ang pagmamahal sa Diyos, ito'y bunga at ebidensya ng ating kaligtasan. Alam niyo ba mga kapatid na tayo po ay nilikha ng Diyos para mahalin natin siya? Alam niyo, ang Diyos, manatiling Diyos kahit wala tayo. Kaya sabi ko nga sa church,
Kung sinasabi mong membro ka, pag wala, sabihin mo na kapag wala ka, wala nang magyari sa gawain. Maling church anong puntahan mo. Ang Diyos manatiling Diyos kahit wala tayo. Pero tayo, pag wala ang Diyos, wala tayo. For without me, sabi ni Jesus, ye can do nothing. What is the greatest commandment, beloved? Na lahat ng utos ay napaloob dito in relationship po natin sa Panginoon. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Ito ang hinahanap, ito ang gusto ng Diyos, mga kapatid. At ito ang nasira nung si Adan at si Eva ay nagkasala. Nawalan sila ng gana na mag-fellowship sa Diyos, na mahalin ng Diyos, to the extent na nung sila ay nagkasala, anong ginawa nila? Sila ay nagtago. Kaya mag-ingat tayo. Kapag may panahon na parang ayaw na natin magbasa ng Biblia, dumating yung damdamin na ayaw natin pumunta ng church. Honestly speaking, hindi lahat ng linggo gusto natin. Ngunit labanan natin. Gaya ng paglaban ng isang asawang lalaki sa mga bagay na maghadlang sa kanya, na mahalin niya ang kanyang misis. Si Kristo Jesus po, napakalaking bagay sa kanya ang pagmamahal para sa kanya doon sa iglesia ng Ephesus. Naalala niyo po sa Revelation chapter 2 verses 4 to 5. Itong iglesyang ito ay matapat, fundamental. Pero sabi ni Kristo Jesus, ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang inyong unang pag-ibig. Our first love, beloved. Mga kapatid, ang mga tao na tinutukoy dito sa Roma 8:28, hindi yung mga Kristiyano na nagmamahal sa Diyos sang-ayon sa kanilang pakahulugan. Kasi akala ng mga pananampalataya, basta sinong nagmamahal sa Diyos? Yung umaawit mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, I love you Lord, I love you Lord. How can we prove, beloved, that we love God? Paano natin ipatunayan na mahal natin yung mga magulang natin? Loving God means obedience, obeying the Lord. Yung sumusunod sa Diyos. Kahit anong sabi natin na mahal natin ng Diyos, kung mayroong aspeto sa buhay natin na hindi natin sinusunod ang Diyos. Mga kapatid, ano ba ang aspeto sa buhay natin na alam natin na hindi natin sinusunod ang Diyos? Pastor, bakit sinabi yan? Na ang nagmamahal sa Diyos ay ang sumusunod sa Kanya. Gusto ko po kayo talhin sa mga talata. Okay? Kasi kapag ako magsabi, pwede nyo itong i-rebuttal ninyo, di ba? Pero pag ang Biblia na magsabi, ano sabi nga? When the Bible speak, God, ang Diyos nangungusap po sa atin. Kaya pag pastor nyo nakatayo dito, pag magsabi siya ng biro niya, pwede niyong mas matinding luloko. Pwede yung sabihin niya, di ba? Pero pag ang pastor nyo ay umahawak ng Biblia at kanyang sinasabi ang salita ng Diyos, wala na tayong masasabi. Dahil ang authority natin ng Panginoon. John chapter 14 verse 21, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon. John 14:21, pwede niyong sulat lang yung verse, Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon,
ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Isa pa, John 14:23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, John 14:23, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y iibigin ng aking Ama, at kami pasasa sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Isa pang verse, 1 John 5:3. Okay, 1 John 5:3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ng kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. 2 John 1:6, sabi niya, at ang pag-ibig na tayo'y mangagsilakad ayon sa kanyang mga utos. Makikita natin dito sa mga talata na aking binasa po sa inyo na ang pag-ibig hindi ito salita. Ito yung paggawa ng kalooban ng Diyos, ng gusto ng Diyos sa ating buhay. At kung kayo po ay nag-aaral po sa grammar po ng Romans 8:28, yung word na love, okay? Yan ay nasa present active participle. It indicates continuous action. Kasi may mga kasi alam mo, nung yung people kami, ganito kami, talagang mainit kami. Kumusta ka ngayon na may asawa ka? Kumusta ka ngayon? Alam niyo, ang pag-ibig, isang bagay ito, katulad ito ng isang binhi na lumalago ito. Love begets love. Lumalago ito. To the extent na yung mag-asawa, di ba, pag mag-asawa, nung sila ay kinasal, ibang mukha nila, Ngayon, pariyo na. Lakas kasi kumain, kaya ganyan sistema, mga kapatid. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mga tinawag, hindi lamang sa mga tao na nagmamahal sa Diyos. Pangalawa, sino po yung recipient? Dito tayo ngayon sa main point natin na recipients, yung mga tatanggap nito. Alinsunod sa mga taong tinawag. Niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Mga kapatid, pakinggan po ninyo ganito, Parati bang umiiral sa isip ninyo na ang lahat ng pasya ninyo sa inyong buhay ay sa liwanag ng katawagan ng Diyos po sa atin? Ang tinawag ng Diyos, hindi lang pastor, lahat po tayo ay tinawag ng Diyos. Mayroong layunin po ang Diyos po sa ating buhay. Titus chapter 2 verse 14. Titus 2:14, basahin ko po. Upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sariling ang bayang masikap sa mabubuting gawa. Beloved, ang mga makasalanan ay hindi tinawag para sa kanilang layunin. Tayo'y tinawag sa layunin ng Diyos. Ang Diyos ay may layunin sa buhay natin. Paano natin i-apply sa buhay natin? Pakinggan po natin. Tanungin ko itong dalawang kapatid. Huwag lang kayo sumagot. Ano masagot sa tanong ko sa inyo? Ano bang gusto mo sa buhay mo? Ano bang gusto mo sa buhay ko? Sa buhay mo. Alam niyo yung pinakamagandang sagot, ganito po. Gusto ko yung kalooban ng Diyos. Kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay ko. Sa bawat aspeto ng ating buhay, sa course na kukunin natin sa college, sa trabaho na atin pong tanggapin, na ino-offer po sa atin, sa pagpili ng life partner, sa mga lugar kung saan tayo pupunta, sa klase ng church na tayo maging member, at sa bawat aspeto ng buhay natin, ang Diyos ay mayroong gusto
para po sa atin. Hindi yung kalooban ko, kundi ang kalooban po ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo po, ang kaligtasan hindi lamang nagbibigay sa atin ng tiket papuntang langit. Ang kaligtasan, mga kapatid, ito po yung buhay na ating ipagpatuloy sa mundong ito, na nagbibigay kasiyahan para sa Diyos at hindi sa mundong ito. Kaya ganito po, nung ako ay tumugon po sa Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya, ako ay pumasok sa kalooban ng Diyos, sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Dahil ang unang kalooban ng Diyos sa atin na tayo maligtas. Kaya may mga specific dyan. Pag ikaw naligtas, siyempre, eventually ikaw ay mapabautismo. Di ba? Pangatlo, ikaw ay maging membro ng church. At ibang-ibang aspeto po diyan. Tandaan natin kung ano yung pinasok natin, mga kapatid. Tayo ay pumasok sa layunin ng Diyos sa ating buhay. At ang layunin na ito bilang anak ng Diyos, ito yung business ng Diyos. Walang ibang business na maganda, kundi ang layunin po ng Diyos sa ating buhay. And I am to give myself 100% to do His will. Isang bagay na nalimutan po ng mga mananampalataya, na hindi na sila nagmamay-ari sa kanilang buhay. You were bought with a price, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Mga kapatid, wala na tayong karapatan. Ang Diyos ang nagmamay-ari sa ating buhay. We are just stewards. The owner has all the rights. Ang nagmamay-ari sa atin, ang may lahat na karapatan kung anong gusto niya sa buhay natin. Tayo, ang responsibilidad natin ay sumunod sa gusto na nagmamay-ari po sa ating buhay. Beloved, you know what? Loving God is a response to God's love. Alam niyo yung mga Kristiyano lamang na nakaunawa kung ano ang lalim, ang lawak, ang taas, ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos, ang tumutugon na ibigin siya. We love Him because He first love us. Iyon po ang tugon natin, mga kapatid. Pangatlo, ano bang unang punto natin kanina, mga kapatid? Consider certainty. Yung keyword natin, certainty, yung katiyakan. Kasiguraduhan. Hindi po tayo nag-usap dito ng bagay na hindi sigurado. Pangalawa, ating napag-aralan sa ating kung sino yung anong word natin doon? Recipient. Sino yung mga tao? Yung mga nagmamahal sa Diyos. Yung mga tao na sa kanilang mga balikat, sa kanilang mga puso, sa kanilang isipan na sila'y tinawag ng Diyos. Mayroong layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya kailangan nating makinig sa pangangaral, kailangan nating basahin yung salita ng Diyos. Pangatlo, ating makikita, consider the meaning of the promise. Ano ba ang kahulugan ng pangakong ito? All things work together for good. Beloved, kung ano ang sinasabi niya dito, all things work together for good to them that love God. God has a plan para sa buhay natin. May plano na ang Diyos. Kaya hindi na tayo dapat magplano sa sarili natin. Nasalungat sa plano ng Diyos. Beloved, God is in control. Kontrolado ng Diyos ang buhay natin. Siya'y nagbabantay sa ating buhay. Ginagamit niya yung ating buhay para sa kanyang layunin. Ang talatang ating pinag-aralan, mga kapatid, hindi nagsasabi na lahat na akala nating maganda, yun lang po. Ito maganda to, kaya Romans 8:28 ito mahirap ito, kaya hindi po. Lahat, sabi ng salita ng Diyos. Alam niyo ba na walang bagay na nangyayari po sa atin na hindi dumadaan sa karunungan, pagmamahal, at kamay ng Diyos? Walang buenas, walang swerte, walang malas sa buhay ng
mananampalataya. Sinusuot niyo pa ba ang inyong salamin o ang salamin ng Diyos? Mga kapatid. Ngayon, makita natin ito sa buhay ng mga mananampalataya gaya ni Job. Di ba kilala si Job? Makita natin ito sa buhay ni Abraham. Itong mga taong ito, makikita natin, si Abraham, mayroon siyang pagkakamali, si Jacob, si Joseph, si Moses. Ang sitwasyon po ni Jacob, naalala niyo po sa Genesis 42, ang akala niya na patay na sino? Si Joseph. Yung ginawa ng kanyang mga anak, na kanilang ginawa ng masama, yung kanilang kapatid, nagkaroon ng matinding tagutom. Naalala niyo mga kapatid? Yung kanyang mga anak ay pumunta doon sa Egypt para bumili ng pagkain. Sila tinatrato ng hindi maganda ni Joseph na hindi nila alam na kapatid nila. Sa pagsubok na ginawa ko sa kanila. Pagkatapos si Benjamin, alam niyo yun, ang kwento na yun, parang sunod-sunod na mga kung hindi siya mananampalataya, sunod-sunod na kamalasan, pwede niya sabihin po yan. Sabi ni Jacob, sabi niya, all these things are against me. Kasi hindi niya tinitingnan ang pagkontrol ng Diyos sa buhay nila. Si Joseph nawala, Reuben was disgraced, Judah was dishonored, si Simeon, si Levi had broken his heart. Si Dinah, ginawa ng masama. Si Simeon, sa may bilangguan. Ang kanyang asawa, si Rachel, ay namatay na. Talagang humaharap sa matinding tagutom yung kanilang pamilya. At dumating yung pangangailangan na ang kanyang bunsong anak na si Benjamin dalhin pa doon sa Egypt. Beloved, akala niya katapusan na nila. But to make the long story short, alam niyo po yun, binigyan sila ng panahon ni Joseph ng hari ng isang magandang lugar para sa kanilang pamilya. Beloved, napaka-privilege natin na mayroong Old Testament na mapag-aralan po natin. Pribileyo po tayo, na matindi, na mayroon tayong salita ng Diyos na makita natin. Kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Na dapat tularan natin yung mga sumusunod sa Kanya. Iwasan natin yung pagkakamali ng iba. Gawin natin yung tama nilang ginagawa. Pangapat, consider the extent of the promise. Extent, yung lawak na sinasabi po natin. It covers the good and the bad. Ano bang maganda? Ano bang masama na nangyari sa buhay mo? Kasama yon, mga kapatid. The bright and the dark. Yung maliwanag at madilim. Yung matamis at mapait. Yung madali at mahirap. Yung naranasan nating nagbigay sa ating kaligayahan. Yung naranasan nating nagbigay ng kalungkutan. Yung kasaganaan na parte ng buhay natin. Yung kahirapan na parte ng buhay natin. In health and sickness. In the calm and in the storm. In life, in death. Consider Job, all things for him. Yung namatay yung kanyang mga anak, yung kanyang hanap buhay, lahat ay nawala dahil nawala lahat niyang mga hayop, mga kapatid. Yung kanyang kayamanan, yung kanyang kalusugan, lahat kabilang yon. Ngunit bandang huli, alam natin yung kwento. Pansinin natin si Joseph, lahat yon. Yung siya, hinagis po doon sa may hukay. Nung siya ibinenta ng kanyang mga mahal sa buhay na dapat mag-protect sa kanya. Nung siya inakusahan ng hindi niya ginawang kasalanan. Nung siya pinangakuan na hindi binigay
Hindi tinupad yung pangako. Lahat yan, mga kapatid. Consider Naomi, di ba? Na sila po ay nagduda sa Diyos nung tagutom, pumunta sila daw saan? Sa Moab. Namatay yung kanyang asawa, namatay yung kanyang dalawang anak. Ngunit to make the long story short, yung asawa ng kanyang anak, naligtas. Umuwi sila sa Bethlehem. To make the long story short, si Kristo Jesus ay bahagi itong si Ruth. Lahat yan. Mga kapatid, consider si David. Isa siyang anak na hindi pinapahalagahan ng malaki. Katulad ng kanyang mga kapatid. Nalala niyo po yun? Na hinanap ni Samuel ang mga anak ni Jesse. At ito lang pinakita niya. Ang mga anak niya, si Joseph, si David, hindi. Minsan yung problema sa pamilya, parte yung hindi natin dapat, hindi natin dapat, mamaya tingnan natin kung ano ang mensahe po dito. Nung siya na po ay nilangisan bilang isang hari, ilang taon pa siya na hinabol ni Saul. Matinding hirap ni David. Matindi. Ngunit nung dumating yung panahon, all things work together, alam niya kung paano ang Diyos kumilos sa kanya. Consider Mephibosheth, anak ni Saul. Nalala niyo po si Mephibosheth? Ano siya nga? Mayroong kapansanan. Alam niyo ang kapansanan niya, yun pa ang nagligtas sa kanya. At yan pa ang bahagi na siya ay binigyan ng karangalan ni David na kumain doon sa presidential table, so to speak. Pag-isipan po natin yung little maid. Yung little maid, yung batang babae galing sa Israel na naging katulong sa sambahayan ni sino ngayon? Naaman. At siya po, dahil hinatid siya ng Diyos sa lugar na yon. Diba? Napakasakit yun. Kahimalay ka sa mga magulang mo. Siguro dahil mahirap ang buhay nila. Pero alam niyo ang kahirapan ng buhay ng little maid na ito. Na dahilan na siya ay nagtrabaho. Siguro para suportahan yung kanyang pamilya. Yun ang susi para makilala ni Naaman itong propeta na nagpagaling sa kanya at naligtas itong general na ito. Beloved, lahat kabilang. Naalala nyo na yung parte sa buhay mo. Ngayon, panglima po, atin pagnilay-nilayan, consider what the promise teaches us about God. Ano ba ang tinuturo ng pangakong ito tungkol sa Diyos? Mga kapatid, ano ang matutunan natin sa liwanag ng lahat ng mga bagay na ito? Una-una, it shows the greatness of God's power and wisdom. Kung paano niya i-arrange yung mga pangyayari. Paano niya kontrolahin yung mga circumstances. Paano niya gamitin yung mga tao kahit hindi pananampalataya. He is able to work all things together. Alam niyo bakit? He is control of all things. Sabi nga ng Psalms chapter 75 verse 7, sapagkat hindi man mula sa silangan o mula man sa kanluran o mula sa timugan ang pagkataas. Yung word yan, promotion. Yung pagtaas sa tao, hindi nanggaling. Ilang direksyon dito ang binanggit? Hindi sa east, west o sa south. Ano po yung direksyon ang hindi nabanggit? North, di ba? Kasi ang north paturo saan? Sa langit. Kaya hindi kailangan na mag-compromise tayo. Hindi kailangan gumawa tayo ng mali. Hindi kailangan na sumuway tayo sa Diyos. Hindi kailangan na lumayo tayo sa Diyos para itaas tayo.
Hindi po. Kailangan tayo magtapat sa Diyos. Kailangan natin mahalin ng Diyos dahil siya lamang ang makapagbigay ng promotion, ng pagtaas na walang side effect. Walang side effect. Kaya alam niyo, minsan ang sinasabi na blessing, galing ka sa Satanas yun. Anong sabi ni Satanas kay Kristo? Kung sambahin mo lang ako, paglingkuran mo ako, lahat yan ibibigay ko sa iyo. Uy, blessing! Hindi blessing yun. Walang tunay na blessing sa pag-disobey natin sa Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, it shows the greatness of God's compassion and tender mercies. Ang kadakilaan po ng habag ng Diyos sa ating mga buhay. Huwag nating kalimutan na itong dakilang pangako, ito ay para sa mga Kristiyano. Ito yung sa mga tao na sinasabi po ni Peter, sabi niya, casting all your cares, for He careth for you. Inyong ilagak sa Kanya ang lahat ninyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Casting all your cares. Beloved, may mga cares ba kayo sa buhay? Nasa inyo ba ba? Dapat nating ilagak sa Kanya ito. Ngayon, dito tayo pupunta sa pang-anim. Anim na ba tayo? Ano ang mga praktikal na mga bagay na makita natin dito? Consider the practicality of the promise. Ano ang mga praktikal na bagay ngayon ang ating gagawin? Dahil sa mga katotohanan na nakita natin. Una, kung tayo po ay nasa mahirap na kalagayan ngayon, Romans 8:28 enables the redeemed to be encouraged in difficult and puzzling situation. Nasa sitwasyon ka ba ngayon na napakahirap? Nalilito ka na parang walang pinto na pwede mong pasukan, o parang lahat ng pinto ay bukas, hindi mo alam kung saan ka papasok. Kung nandito ka, kung ganyan ang katayuan mo, ito'y nag-encourage po sa iyo na magpalakas sa Panginoon. Expect natin yung mga pangyayari na ibibigay natin sa Diyos po sa atin. Yung mga blessings. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, hindi ko alam ang gagawin ko, nahirapan na ako, na para wala akong pupuntahan, pero salamat sa iyong pangako, gusto kong gamitin ang salamin ng Romans 8:28. Dahil ikaw'y matapat, mahal mo ako, ibinigay mo ang walang hanggang pangangailangan ko. Ngayon nangangailangan ako ng pasamantalang mga bagay, sigurado ako na kaya mo po ibigay ito. Pangalawa, it helps us obey authority. Tumutulong po sa atin na sumunod po tayo sa mga authority. Una, sa ating panahon ngayon, panahon ng eleksyon, ang iba nagsabi ayaw kong magboto dahil parang wala namang matino dyan. Pero kalooban ng Diyos na magboto tayo. Gamitin natin yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Magpasakop tayo. Mga kapatid. Kung ikaw'y may mga magulang na hindi perfect, alam nyo, hindi lahat ng magulang, lahat eh. May mga pagkakamali sila, may mga pagkukulang sila. Pero sabi ng Biblia, sundin natin sila. Respetuhin natin. Obey your parents in the Lord, for this is right. Kasi nung nakaraan ganito, hindi yun ang susi. Ang susi yung salita ng Diyos. Alam niyo, minsan yung mga pagkakamali na akala natin ay walang mangyayari, walang magawa sa atin. Bandang huli, makikita natin na mayroong blessing po yan. Hindi natin sinasabi na ang pagkakamali ng iba ay hindi sila accountable.
Pero para po sa atin, hindi kailangan na kopyahin natin yung pagkakamali nila sa pamamagitan ng attitude natin na hindi maganda. Mga kapatid, Colossians 3:18, yung mga amo natin, yung mga bosses natin, sabi ng Biblia, sundin natin sila. Gaya ng pagsunod natin sa Diyos. Hebrews 17:17, sundin natin yung mga lingkod ng Diyos na nangunguna po sa atin. Respetuhin natin sila. Yung authority, mga kapatid. Kahit ikaw meron kang asawang hindi Kristiyano, magpasakop ka. Dahil ikaw ay nagpapasakop kahit hindi siya mananampalataya, dahil naniwala ka na kahit masama yung kanyang ginagawa sa iyo, God is in control. God is in control. Kaya minsan, dahil hindi siya Kristiyano, yung attitude natin hindi din Kristiyano. Paano maligtas? Letter C. Romans 8:28 helps us not to become angry and bitter and discouraged by life's trials. Kumusta na po ang puso natin? Mga kapatid, kung gamitin natin yung salita ng Diyos, Romans 8:28, yung galit, hindi natin kaya magtanim ng galit at maging mapait po sa kanila. Hindi natin kayang manghina sa mga pagsubok na nangyayari po sa ating buhay. Kapag ang isang mananampalataya, yung kanyang mga mata ay nasa Panginoon, sa bawat pagsubok, hindi siya matatalo. Kahit yung masabi natin, untimely death of our loved ones, o hilaw na kamatayan ng ating mahal sa buhay. Minsan may mga magulang na ganyan, namatayan lang ng ganito, iba na yung kanilang relasyon sa Diyos. Nawalan ng ganito, mga kapatid. Romans 8:28 help us not to be offended by those who sin against us. Kung gamitin natin yung salamin ng Romans 8:28, hindi tayo matitisod sa mga tao na nagkasala po sa atin. Mga kapatid, may mga tao ba na nagkasala sa iyo? Ang pinakamabigat na pasanin ay ang grudge. Baka mayroon po sa atin dito na mayroong sama ng loob, pagtatanim o hinanakit, the heaviest burden. Alam niyo po, kung si David ay nagtanim lang ng galit, hindi siya naging hari. Kung si Joseph ay nagtanim lang ng galit, hindi siya naging second highest official doon sa Egypt. Bilangin natin ang sana mga pagpapala na nasa atin kung tayo lamang ay mapagpatawad. Marami pang bagay ang ating maranasan. Tayo'y namumuhay sa imperfect world. Kahit pastor natin, hindi ito perfect. Sana hindi Antonio pangalan niya, perfecto sana. Mga magulang natin, hindi perfect yan. Lahat ng mga tao, hindi perfect. Anong sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, sa kanyang pamilya? Genesis 45:5, at ngayon huwag kayong magdalamhati o magalit man sa inyong sarili na inyo akong ipinagbili rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang mag-adya ng buhay. Pinahintulutan ng Diyos ng kanyang mga kapatid ay mag-inggit sa kanya. Itapon siya doon sa hukay, ibenta po siya sa mga negosyante patungo sa Egypt. Pinahintulutan ng Diyos ng asawa ni Potiphar
ay gumawa ng masama sa kanya. Pinahintulutan ng Diyos na ang mga nangako doon sa loob ng kulungan ay hindi tinupad, huli na. Pero hindi sa harapan ng Diyos. Beloved, kung mayroon kang galit sa puso mo, hinanakit, hindi mo ginagamit yung salamin ng Diyos. Tingnan po natin at mag-close na tayo, Number 7, consider the eternal scope of the promise. Beloved, hindi tayo nag-uusap dito ng milyon-milyon lang, ha? Hindi tayo nag-uusap ng bilyon-bilyon lang o trilyon-trilyon, heksilyon, ano bang pinakahuli na alam? We are speaking about eternity. Kawalang hanggang, lagpas sa libingan, patungo sa piling ng Diyos, sa kaluwalhatian. Buksan natin yung huli nating verses 29 to 30, Romans 8, 29 to 30. Ito nang last po natin. Sapagkat yaong mga nanguna pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ay maging panganay ng maraming magkakapatid. Tingnan nyo, sabi niya, maging katulad ng larawan ng kanyang anak. It means Christ likeness. Alam niyo po, sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin at lahat ng pasya na ating ginagawa, dapat tanungin natin yung sarili natin, ganito po. Kahit anong problema sa buhay natin, ito ang pinaka-safe, mga kapatid. Tanungin natin yung ating sarili, ganito. Kung si Kristo ay nasa kalagayan ko, ano ang kanyang gagawin? Nakuha niyo? Kailangan kayo gagawa ng pasya ngayon. Dahil sa mga problema, ganito, ganyan. Sa paggawa ng tamang pasya, tanungin niyo ang inyong sarili una-una. Kung si Kristo ay may ganitong problema gaya ko, ano ang gagawin kaya ni Kristo? Tuloy ko po, 30, ito ng last. At yaong mga itinalaga niya at kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, ito yung sa kaligtasan natin, ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Alam niyo yung salita diyang glorify. Glorify. Ito'y tumutukoy po sa ating final state. Glorified bodies, glorification. Saan na po yun? Nasa langit na. Nakikita natin na lahat ng bagay ay kumikilos. You are the object of God's eternal plan, beloved. We are the most privileged people in this world. Kahit wala sa atin ang mga pasamantalang kayamanan at pag-aari, mga kapatid. Kung gamitin natin yung salamin ng salita ng Diyos. Kaya walang dahilan na hindi natin ibibigay yung 100% nating pagmamahal sa Diyos. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for you know that your labor is not in vain. Ito. Salamat sa Diyos sa kanyang pagmamahal, sa kanyang plano sa ating mga buhay. Salamat ng ating kinabukasan ay kasing liwanag ng kanyang pangako. We are more than conquerors through Him. Alam niyo po, yung Romans 8:28, napakagandang chapter, Romans chapter 8, it opens with no condemnation and closes with no separation. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sabihin mo sa akin lahat sa mundo ito. No one is able to separate us from the love of Christ. Nagsimula ito, there is no condemnation to them which are in Christ Jesus because of our salvation. Manalangin po tayo.
Habang nakayuko yung ating mga ulo, nakapikit yung ating mga mata. Mga kapatid, habang nakayuko yung ating mga ulo, nakapikit yung ating mga mata. Sabi ko kanina sa inyo, tingnan nyo ang inyong buhay, nakaraan, ngayon, at sa inyong inaasahan. At pahintulutan natin na ating isuot ang salamin ng Diyos na makita sa Roma 8:28. Kalooban ng Diyos na tayo magpasya. Gusto ng Diyos na ating ipanalangin ngayon, Panginoon, tulungan mo ako na tignan ko ang buhay. Na ang maging pananaw ko sa buhay ay sangayon sa liwanag ng Roma 8:28. Panginoon, kung mayroon mang galit sa puso ko, patawarin mo ako, alisin mo ito, Panginoon. Mayroong pagdududa, mayroong takot. Palitan mo ng tiwala, lubos ng pagtitiwala, ng pagmamahal, pagsunod, pagpasakop sa iyo. Ano man ang mangyari. Dahil alam ko na hawak mo ang lahat ng bagay, kontrolado mo, Panginoon. Walang imposible sa iyo. Kung ito ang panalangin mo sa iyong puso, pwede bang itaas mo yung kamay at ako'y manalangin para po sa iyo. Pero pa sa akin lagi lang, salamat po. Salamat po. Salamat po. Kung kinausap ka ng Diyos at hinipo niya ang iyong puso, thank you kung may mga bagay na gusto ng Diyos na iyong itakwil o mga attitude na gusto niyang iyong akapin o mga desisyon na gusto niyang ipagawa sa iyo. Gusto mo bang sabihin ngayon, Panginoon, gawin mo ang kalooban mo sa buhay ko? Susundin kita, narito ako, handa akong sumunod sa iyo at magtiwala sa iyo. Kung itong nais ng iyong puso, pwede bang itaas mo yung kamay at ako'y manalangin para po sa iyo. Thank you po, thank you po, thank you po, thank you. Panginoon, salamat sa pagsagot mo sa aming panalangin. Salamat sa banal na Espiritu na ikaw ay kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, na matingnan namin ang aming buhay sa liwanag ng iyong mga pangako. Hindi namin alam kung ano pa ang aming maranasan ayon sa iyong pagpahintulot. Ngunit alam namin na sa mapagmahal, makapangyarihan at mabait na kamay na humahawak po sa aming mga buhay. Ikaw nakaalam kung anong nasa puso ng mga tao, mga anak mo na nagtaas ng kanilang kamay. Alam mo ang kanilang mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako. At itong mga desisyong ito ay magbigay po sa amin ng dagdag lakas, katapatan, tamang saluubin, pagtugon sa mga pagsubok at mga kahirapan ng buhay na tumitingin sa iyong pag-ibig at sa iyong plano. At sa walang hanggang pag-enjoy namin sa iyong piling sa darating na panahon pag si Kristo Jesus ay dumating. Kaya lahat ng paglalatian at pagpupuri ay binabalik namin sa pangalan ni Jesus.